Sa tinagal-tagal mga master nakapangisda na talaga ako ulit dito sa isa sa pinakamagandang isla dito sa lugar namin. At syempre buong araw talaga tayo kakain ng isda mga master. Kasi yaman ang pinunta natin dito kaya relax na kayo dyan. Bahala mo oy. At dito umaga pa lang nagready na ako ng mga dadalhin ko mga master. Sabi daw nila bawal daw na bago mangisda nagdala ka na ng pangluto. Pero para sa akin mas gustuhin ko pa maghigop ng sabaw na merong lamas kaysa sa isda na walang lasa. Kaya magdala na ako oy. Bahala mo oy. At pagkatapos pinaglalagay ko na lahat yan sa napaka-cute kong bag. Ewan ko sa dinami-dami ng pwedeng gamitin na bag dito. Ito talaga pinadala ni Mrs. sa akin. Sana palang yung lumang uniform ko na lang sinuot ko no para diretso na ako sa kinder school ba. At dito nagantay na si Gilbert sa akin kasi magmumotor lang man kaming dalawa dahil malayo-layo pa yung dagat at maputik yung daan. At pagka maya-maya dumating na kami dito sa bahay ni Tio at nagtambay muna kami dito kasi low tide pa dahil hindi pa makalabas yung bangka na gagamitin namin. Pero dinalhan kami ng pinsan ni Mrs. ng isda na huli nila kaninang umaga at sariwang-sariwa pa talaga to mga master. Kaya napagpasyahan na lang namin na ihawin na lang muna to kasi malapit na ang pananghalian. Kaya nagpasindi agad ng apoy. Pero ito muna yung inihaw ko yung mais. Kinuha ko lang yan dyan sa likod ng bahay ni Tio. Ewan ko kanino yun. Bahala na sila dyan. Pero hanggang ngayon habang nag-edit ako nito parang wala pa naman nagpapatawag sa akin sa barangay. At nung bumaga na sinalang na agad mga master ang mga isda. Kasi hindi rin siguro pwede na i-CPR natin ulit to at buhayin at bitawan ulit sa dagat. At pagkatapos nag-ready ako ng sausawan dito mga master. Ito talaga pinakamasarap na sausawan mga master. Tignan nyo naman yan no. Namumula ang sili. Grabe daliar na luto ang mga sinugba. Oy. Tapos meron pang bahaw. Kaya tara, kain tayo mga master. Oras na talaga to ng pananghalian mga master kaya gutom na. At lalo kapang gaganahan dahil napakasarap pa ng ulam, napakasariwang isda at gaganahan ka pa talaga kumain kasi marami kayo. Tignan nyo naman yan mga master. Kurot ka lang ng kunting laman ng isda, lagay mo sa bahaw, lagyan mo ng suka na mayroong sili, tapos patungan mo pa ng bahaw, tapos diretso sa bunganga. Makagawas lagi ahat ang siponin mo sa kalami mga master. At pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami padagat mga master kasi pa high tide na at timing nakalutang na ang bangka na gagamitin namin mga master. At itong maliit na bangka dadalhin din namin to kasi dalawang pukot man ihulog namin. Yung sa malaking bangka pang malakihan na pukot yun. Yung sa maliit, edi syempre pang maliitan din na pukot kasi di naman siguro pwede na ang malaki lagay sa maliit, hindi nalunod yung maliit. Bahala mo oy. At dahil medyo mababaw pa ang tubig at hindi pa pwedeng sumakay sa bangka, naglakad lang muna kami at doon kami sa labas sasakay. At pagdating namin sa labas, akala ko kung saan kawayan kami sasakay. Kasi sabi ng pinsan ni Mrs. hindi, sa kawayan kayo sasakay doon sa labas. Doon pala, sa kawayan kami dadaan para makasakay. At nung nakasakay na kami, gimaniubrada dayo ni Gilbert ang bangka. Tapos gikrang na dayo ni Clinton ang makina sa pump boat. Kaya ayun, nakaalis na kami mga master at pupunta pala kami dito sa Bangaan Island, dito sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Grabe kaganda ang isla na to mga master. Pwede kayo dito maligo at mag-overnight na walang entrance mga master. At pagdating dito, sinalubong kami agad ni Uncle Gaga. Hindi ka taga Tungawan kung hindi mo kilala ang tao na to. Kung kilala mo naman siya, edi kilala mo. At nagpahinga lang muna kami saglit dito mga master kasi nagaantay pa daw ng tamang oras para ihulog ang mga pukot. Sana all may tamang oras no? At nung dumating na ang tamang oras, kuyawa oy. Nag-start na mag-ariya ng pukot si Ayan at saka si Clinton. At mahaba-haba rin to mga master kasi siyam na kabanata to. Diba? Sa mga pelikula, isang kabanata pa lang pero matagal na matapos. Lalo na pag siyam. Kaya abangan na lang sa susunod na kabanata. At ang maliit lang pala muna na pukot ang hinariya mga master kasi mamaya pa yung mga malakihan kasi panggabi daw yun. At habang naglalakad ako mga master nakakita ako dito ng starfish ba to? Akala ko nga nung una panghagod ng libag sa likod ba? Comment nyo nga dyan mga master kasi first time ko lang talaga nakakita nito. Bahala na siya diha oy. At magandang pangitain talaga mga master kasi kakahulog lang ng lambat may sumabit agad na pusit. At after ng isang oras mga master, dinahandahan na bira ni Ayan at saka ni Clinton ang pukot. Pasensyahan nyo na mga master dito lang talaga tayo mag-video kasi hindi pwedeng sumakay na doon. Kasi kung sasakay pa ako doon na. Baka ang title nito maging Titanic to. At pagkatapos nilang birahin ang mga pukot mga master at tinignan ko ang mga huli nila at marami-rami na rin pala mga master. Halos nasa 5 kilo rin to at hindi ko kilala yung ibang isda nito mga master. Basta isda oy. Bahala mo oy. At ito pala ang pusit na unang nahuli kanina mga master. Malaki-laki na rin. At dahil alas 3 na to ng hapon mga master, oras na ng merienda siyempre. At siyempre ang merienda natin itong kinilaw. Kasi sayang lang din ang kakahuli lang na isda kapag hindi natin to ikilaw. At automatic present talaga ang bahaw dyan. At kapag nasa dagat ka, hindi uso ang sabon-sabon dito mga master oy. Ikutaw na nasa dagat imong kamot oy, limpyo na oy. Kaya tara, kain tayo ulit mga master. Sus kahit saan talaga ilagay ito mga master ang kinilaw basta bagong huli talaga. Grabe talaga kasarap totoo. Agree ba kayo mga master? Kung hindi, edi bahala mo oy. Tapos sa dahon saging pa kayo kakain. Tapos marami pa kayo. Sigurado talaga mapaparami ka talaga ng kain. At pagkatapos kumain ito ay papanulak ko mga master itong buko juice. Ay buko pa lang pala kasi binubuksan pa man. Ay kasarap talaga ng buhay dito mga master. Ay libre na ang isda, libre pa ang buko. Saan ka pa niyan? At pagkatapos namin kumain mga master, nag-ready na kami para ihulog tong pangmalakihan na pukot. Pero si Gilbert at si Ayan inuhulog na nila itong pangmaliitan kasi yung maliit na pukot dito lang yan sa mababaw. Tapos ito na pang malaki doon sa pangmalalim. At dito nag-start na kami na ihulog itong pukot mga master. At mas mahaba pala itong mga master kasi 20 na kabanata to. At ang kasama ko pala dito ay ang pinsan ni Mrs. at ang asawa niya. At pagkaubos ng pukot, hinulog na rin itong boya. Tanda yan para mabilis na siya hanapin mamayang gabi. At pagkatapos dumaong na naman kami ulit at magantay na naman ulit ng tamang oras para bibirahin ang mga pukot. At habang nagaantay mga
mga master, ipapakita ko sa inyo saglit ang Bangaan Island. At ito pala yung gilid ng Bangaan Island mga master. At ang nakikita nyong isla na sinuzoom ko mga master, yan na yung papuntang Zamboanga City. At kung pupunta naman kayo dito at mag-overnight mga master, safety dito kasi may detachment dito ng sundalo at saka kapgo. At kinaganda talaga, libre dahil walang entrance. At kinagabihan nagready na si Gilbert at si Ayan para birahin ang mga pukot na hinulog nila kanina. At si Clinton at ang asawa niya nagready na rin para birahin ang mga pukot. Kaso di na ako pinasama kasi malakas daw ang hangin. At pag maya-maya nauna na si Gilbert at saka si Ayan na dumaong. At marami-rami na rin silang huli mga master. Tignan nyo, nakasabit pa sa pukot yung ibaw. Kaya sabi ko tara magsabaw tayo. Kaya nilinisan na agad nila itong mga isda na isasabaw namin mga master. At pagkatapos pinaglalagay ko ng lahat ng lamas mga master. Tapos itong sobrang kalamansi na dala namin, ipapaasim na lang namin to sa sabaw. At pag maya-maya nilagay ko na itong mga isda mga master para pag isang kulo lang luto na to Tapos wala nang ibang pampalasa nito mga master. Bitchin sa asin lang to daog na ni At pagkakulo timing dumating na rin si Clinton at ang asawa niya. Kaya kumain na kami. Kaya tara, kain na naman tayo ulit mga master. Pagpasensyahan nyo na talaga mga master kasi madilim kasi wala mang kuryente itong isla na to. At ang mga kapgo nga na naka-duty dito parang tulog na sa oras na to. Pero bahala na sila di basta kami mukaon mi Grabe ang sarap talaga ng kain natin ngayong araw mga master Sa pananghalian, inihaw na isda. Sa merienda, kinilaw na isda. Sa punan, tinula na isda. Grabe, sutukil pala ang tirada natin ngayon mga master sa buong araw. Magpasalamat talaga tayo sa Panginoon mga master na nakahuli kami ng panggrasya na pangulam na di na namin kailangan bilhin. At ang importante, sa safety talaga. At kung umabot pala kayo sa part ng video na to mga master, maraming salamat sa panonood Grabe, ang haba na ng video na to. At pagkatapos namin kumain, nagready na kami para umuwi mga master at ito lang palang huli nila sa pangmalakihan mga master At maraming salamat ulit sa panonood mga master Lami ang tripping na tong karong adlaw mga master Bahala mo